Umalis ka na, Ilora. Ayaw ko nang makitang pagmumukha mo rito. Malandi ka. Sigaw sa kanya ng ninang at nanay-nanayan niyang si Rosa. Nakatayo si Ilora sa harap ng mga taong tinuring niyang pamilya kahit paano. Nasa gilid niya ang kanyang duffel bag. Bumubulwak sa mga damit na hindi man lang niya maayos-ayos dahil sa panginginig. Hindi ko naman po sinasadya, Ninang. Hindi ko naman po alam. Mahinang bulong ni Ilora habang umiiyak. Hindi ko po sinasadya. Hindi mo sinadyang makipagtalik sa asawa ng kapatid ko? Singhal ni Rosa sa kanya. Hindi mo sinadyang wasakin ang pamilya nila? Ha? Oo, malayo sila. Sa iba nakatira. Pero imposibleng hindi mo kilalang asawa niya. Huwag ka nang magpalusot. Mas lalong lumuha si Ilora. Ninang, hindi ko po talaga alam. Sorry po. Sabi po sa akin ni Dante, wala po siyang asawa. Nang malaman ko po, huli ko nang nalaman na si Tita Celia yon. Mula sa hagdanan, nakatayo si Celia na matagal niya nang hindi nakikita. May mga luha sa pisngi nito, ngunit puro puot lang ang nasa mukha. Wala si Dante, ang asawa ni Celia at ang lalaking ginawa siyang kabit. Naisip ni Ilora kung nagtatago ba ito gaya ng dati, hinahayaan siyang akuin ng buong sisi. Alam niya namang mali. Walang magandang dahilan ang maaari niyang ibigay. Noong una, masaya siyang may relasyon siya kay Dante. Akala niya, mahal na mahal siya nito. Hanggang sa tumagal ng 1 taon, nalaman niyang may asawa na ito at pamilyadong tao na pala. Namuo ang galit kay Ilora nang malaman niya iyon, pero nagmakaawa si Dante. Nangako na pipiliin siya. Kaya kahit mali, kahit na alam niyang makakasira siya ng pamilya ng iba, ipinagpatuloy ni Ilora. Iyon nga lang, ibang pagkabulaga at parusa pala ang ibibigay sa kanya ng tadhana. Nalaman niyang si Celia pala ang asawa ni Dante na nasa malayong probinsya. Kilala niya si Celia pero hindi niya ito masyadong kaklose. Single pa si Celia nang huli niya itong makita. Sa ninang Rosa naman niya kasi siya lumaki. Isa kang lintang nakakapit, patuloy ni Rosa. Kinuha ka namin para tumulong, para alagaan ang mga anak ko at ako matapos mamatay ang asawa ko. Dapat maging mapagpasalamat ka. Pero anong ginawa mo? Ikaw naman palang kabit ng asawa ng kapatid ko. Hindi ka man lang nakonsensya? Kapag umuwi galing abroad si Dante, ikaw naman palang inuuwian. Halos mabaliw-baliw na si Celia kakaisip kung sinong babae. Ikaw lang pala na nasa ilalim ng pamamahay ko. Hindi niya talaga alam. Mali ang kanyang ginawa. Wala nang magandang excuse doon. Pero siguro kung nalaman niyang si Celia ang asawa ni Dante, baka kahit papaano ay nagkaroon siya ng lakas ng loob na iwan si Dante. Sa tingin mo ba, sapat na yon para bigyang katwiran ng ginawa mo? Sigaw ni Celia sa kanya. Lumapit at muling hinila ang buhok niya. Na dahil doon, ayos lang na agawin mong asawa ko? Tinuring kang pamilya ng ate ko, tapos ganito lang palang gagawin mo sa akin na kapatid niya. Pamilya. Hindi niya alam kung yun ba talaga ang binigay sa kanya. Ginawa lang naman si Ilora na kasambahay doon, utusan, alila, kahit na may naiwan namang bahay ang mama niya na inangkin na lang ni Rosa. Pero walang kahit anong narinig sa kanya. Siguro, kaya desperado siya sa pagmamahal ni Dante. Hindi siya nakaranas ng pagmamahal sa mga kumupkup sa kanya. Maaga siyang naulila, kaya mabilis mauto kapag pinakitaan ng mabuti at piraso ng kaunting pagmamahal. Hindi niyo naman po talaga ako itinuturing na pamilya. Hindi na niya napigilan ang mga salitang lumabas. Isa lang po akong katulong na pinapalabas niyong pamilya. Ako ang naglilinis, nagluluto at gumagawa po sa mga kailangan ninyo. Hindi niyo po ako palaging tinitirhan ng pagkain. Kahit pagpasok ko sa school noon, ako pang gumagawa ng paraan para makapasok po ako. Binigyan niyo po ako ng bubong na matitirhan, pero dapat lang naman po, di ba? Kayo naman po ang halos nakinabang sa mga lupa at bahay ng mama ko nang magbentahan at nagpapagamot po si mama. Alam ko pong binubulsa niyo na lang po ang malalaking bahagi roon, pero hindi po ako nagsalita kasi malaki rin naman po ang tulong niyo kay mama noong nagpapagamot at sa libing. Pero may narinig po ba kayo sa akin? Wala. Kasi sinabi niyo po sa akin na kayo nang mag-aalaga sa akin. At kahit ulila na po ako, may pamilya naman po akong maituturing. Pero hindi. Hanggang sa may taong nagparamdam sa akin na tao rin po ako.
Muli pa siyang sinampal ni Celia. Bibigyan mo pa ng panunumbat ang kakatihan mo. Nakipagtali ka sa asawa ko, Ilora. Umalis ka na. Celia, tama na yan. Wala akong pakialam kung saan ka pupunta, Ilora. Malamig na sabi ni Rosa. Hindi ka na namin tatanggapin dito. Kinuha lang kita dahil utang ko yun sa nanay mo. Kunin mo ang mga gamit mo at lumayas ka na. Dapat noon pa kita pinalayas. Ganyan ka pala na klase ng babae. Tinulak siya ng mga ito. Halos kalad ka rin palabas ng bahay. Nang sumara ang pinto sa kanyang likuran, parang hatol mula sa hukuman iyon. Napatingin ang mga kapitbahay na pinag-uusapan si Ilora. Nasa loob ng bag ang kanyang sapatos. Hindi man lang siya hinayaang isuot iyon. Binuksan niya ang bag, umupo sa bangketa na parang pulubi at dahan-dahang sinuot ang sapatos. Hindi niya alam kung saan pupunta. Pero siguro ayos lang na umalis siya at lumayo. Yun nga lang, wala siyang kaibigan, walang tunay na pamilya na tatakbuhan. Kaunting ₱1,000 na lang ang naipon niya mula sa sustento sa kanya ni Dante. Ayaw niya man gamitin yon, pero wala na siyang choice. Binuksan niya ang cellphone at tiningnan ang pangalan ni Dante. Pagkatapos ay binura niya na ang number nito. Nagbura na rin siya ng mga social media account niya. Sinabi nitong iiwan ng asawa. Naggusto raw nitong magsimula ng bagong buhay kasama niya. Sinungaling? Hindi niya napigilang maluha na naman. Bakit si Tita Celia pang asawa mo? 2 oras ang lumipas na malaya niya na lang na nasa terminal na siya. Amoy isda, pawis at gasolina ang paligid. Hawak-hawak niya ang cellphone at palipat-lipat ng tingin sa mga posible niyang puntahan. Sa San Felipe na lang, mahinang sabi nito. Manong, malayo po bang San Felipe? Tumangon naman ang konduktor. Oo, mga 5 oras ang biyahe. Sasakay ka ba, miss? Halika na, 2 na lang ang kulang. Muli siyang napatingin sa bus. Hindi niya alam kung saan ang San Felipe. Hindi niya rin alam kung may matutuluyan ba siya roon, pero bahala na. May ipon naman siya kaya bahagyang nawala ang kanyang pangamba. Nagdesisyon siyang sumakay sa bus. Kaso, nagdikit ang mga balikat nila ng lalaking sasakay din. Nagkatinginan sila sa isa't isa. Umatras ang binata at inilahad ang daan. Ladies first. Tumango naman siya. Salamat. Pagkasakay niya, hinanap niya agad ang bakanting upuan. Nasa likod at malapit yun sa bintana, kaya doon siya umupo. Isa na lang ang bakante sa tabi niya, kaya doon umupo ang lalaking nakabangga niya sa pintuan ng bus. Maya-may umandar na rin naman ang bus. Pagkatapos maningil ng konduktor, doon niya na pinanatag ang kanyang sarili. Aalis na si Ilora sa Maynila at magsisimula ng bagong buhay ng mag-isa. Umayo si Ilora sa upuan at hinila ng mas mahigpit ang duffel bag sa kandungan. Hindi niya yun inilagay sa overhead rack. Kakaumpisa pa lang niyang pumikit nang maramdaman niyang katabi niya. Isang tulak, tapos pangalawa. Napakislot ang balikat niya, kusang gumalaw dahil sa gulat. Umaayos ito ng upo pero masyadong madikit sa kanya. Dumampi ang tuhod nito sa kanya ng paulit-ulit. Biglang nagpreno at kapag napapatigil, bigla itong napapahawak sa tuhod niya. Napasinghap siya at lumingon. Excuse me. Napalingon ito at kumurap. Pwede bang wag mo akong hawakan? Sabi niya rito. Tumaas ang kilay nito. Sorry, hindi ko sinasadya. Wala akong makapitan agad kapag nagpepreno. Paulit-ulit kang dumadampi sa akin. Naiinis niyang sabi rito. Tiningnan nito ang makitid na espasyo sa pagitan nila. Provincial bus to kaya masikip at malaki akong tao. Hindi ko sinasadyang madikitan ka. Sana kung ayaw mo, umupa ka ng sarili mong bus. Wow! Ako pang sasabihan mo ng ganyan? Bakit bang likot mo? Nananadya ka ba? Bastos ka ba? Ha? Sabi niya pa rito. Ano? Kumunot na ang noon nito. Seryoso? Iniisip mong sinasadya ako? Anong bastos? Malikot ako dahil may makati sa puwet ko. Ang kati ng upuan ko. Sige, palit tayo ng upuan. Ako dyan. Kapag nangati, huwag kang hahawak sa akin ha. Napairap naman si Ilora. Gosh, pagod na ako. Hindi ko kailangan ng manyakis na katulad mo. Akala mo nakakatawa? Excuse me? Ulit ng lalaki na may kasamang tawa. Manyakis? Ate, hindi ka naman ganun ka-appealing sa akin. Hindi kita type at hindi ako manyakis. Mataas ang respeto ko sa mga babae. Sinamaan niya ito ng tingin.
Wala siyang tiwala sa pagmumukha ng lalaking katabi niya. Hindi siya naniniwala na wala itong motibo, kaya mas lalo siyang lumayo na parang diring-dire. Natawa na lang ang binata sa ginawa niya at napailing. Matalim ang tingin ni Elora. Yan ang klase ng lalaking kunwaring inosente, pero sa huli, ang babae pang may kasalanan. Tiningnan siya nito na para bang ininsulto niya ang buong lahi nito. Hindi mo ko kilala. Natahimik na lang sila sa buong biyahe. Iniwasan nilang magkadikit kahit mga braso lang nila. Maya-may nasa San Felipe na sila, na unang bumaba ang binata at may binubulong-bulong pa. Anong sinasabi mo? Bulalas niya rito. Inirapan naman siya ng binata. Wala, sabi ko. Buti na lang, bababa na ako. Inirapan niya rin ito. Buti nga, sana mahulog ka sa kanal. Kumikitid ang mga labi nito. May halong tuwa at inis. Nang makababa ang binata, tumingin pa sa bintana at yumuko sa kanya na parang prinsipe, sabay tawa. Halatang nang-aasar lang naman. Nakakainis ang manyakis na yon. Mahinang sabi niya pa. Maya-maya'y bumaba na rin naman siya sa huling stop ng bus. Naghanap na muna siya ng inn na pwede niyang matuluyan. Bukas, doon na siya maghahanap. Sa awa naman ng Diyos, may nakita si Elora na paupahan sa internet. May maliit din na tindahan sa harap na naisip niyang gawing bakery. Napansin niya kasi na walang bakery sa lugar na yon. Medyo malaki-laki ang ipon niya dahil sa mga pinadala ni Dante at mga sahod niya sa trabaho. May background din naman siya sa baking dahil natuto siya sa dati niyang pinagtrabahuhan. Kinabukasan, bumaba si Elora mula sa tricycle. Binayaran ng driver at tumingin sa puting bungalow na nasa harap niya. Eto na kaya yon? Mahinang tanong niya sa sarili. Hindi yun kagandahan pero okay na para sa kanya. Ang mahalaga, makakapagtinda siya at makakapag-start ng negosyo. Huminga siya ng malalim, bahala na. Habang binubuhat ang kanyang duffel bag at papalapit sa pinto, kumalabog ang gate ng bahay na katabi. Elora ba ang pangalan mo? Tawag ng paos na boses. Lumingon si Elora at nakitang isang matandang babae. Opo, ako po yun. Kayo po bang may-ari nito? Bahagyang tumagilid ang ulo ng matanda at sinipat siya mula ulo hanggang paa. Oo, ako nga. Ikaw ba ang kausap ng apo ko sa cellphone? Ang bata mo pa pala. At ang sexy mo, Neng. Kakapunta mo lang ba dito sa San Felipe? Opo, kararating ko lang po kagabi. Dito po ako titira. Mahina niyang sabi. Tumawid ang matanda sa makitid na agwat ng kanilang mga bahay. Ako si Bebeth. Pero tawag ng lahat dito, Lola Bebeth. Masaya akong may bagong salta rito. Bakit ka nga pala nandito? Bakit mo naisipang dito lumipat? Napakurap si Elora. Hindi kayang sabihin ang totoong nangyari. Wala na po akong pamilya. Ulila na po ako. Bumukod na lang po ako sa mga nag-alaga sa akin. Saka dito po ako sa San Felipe dahil gusto ko po ng tahimik na probinsya. Galing po akong Maynila. Tumango naman si Lola Bebeth. Sige, mukhang kaunti lang ang dala mo. Nagluto ako ng bilo-bilo. Dadalhan kita rito mamaya. May mga gamit pa rito at ipapagamit ko na lang sa'yo. Dati, pamangkin ko nakatira dito at ang mga anak niya. May bakery din sila dyan. Pero ngayon, nasa ibang bansa na kasi. Doon na nagtatrabaho ang mga anak. Kaya ibinigay na lang sa akin ito. Malakas ang bakery dito. Kasi sa bayan pa nakakabili ng mga tinapay. Mayroong nagtitinda ng mga pandesal. Kaso yung mga nakabisikleta lang. Bahagya siyang napangiti. Magaan ang loob niya kay Lola Bebeth. Bigla niya tuloy naalala ang kanyang ina na matagal nang namayapa. Bakery din po talaga ang bala ko. Marunong naman po akong mag-bake. Nakangiti niyang sabi. Maya-maya'y inabot niya ng bayad. Mabait si Lola Bebeth at nakikita niyang hindi ito gahaman sa pera. Parang gusto lang nito na may tumira sa bahay na yon dahil naabandona na. Maraming salamat po, Lola Bebeth. Napangiti naman ang matanda. Ano bang mga tinapay ang ititinda mo? Gumagawa ka rin ba ng mga cake? Opo, gumagawa naman po ako pero ipapa-order ko na lang po pag may gusto ng cake. Konti lang po. Mga tinapay at cookies, saka pandesal. Wala pa po akong karatula o gamit pero magsisimula po ako bukas. Tumango naman si Lola Bebeth. Pwede mong gamitin ang mga naiwan dyan na mga gamit na pang-baking ng pamangkin ko. Pwedeng sa'yo na lang, kung may kailangan ka pa'y bumili ka na lang. Mag-isa ka lang?
Tumango si Elora. Opo, salamat po. Ang bait niyo po, Lola Bebeth. Tumawa naman ito. Ganito lang talaga ako. Wala kang asawa. Anak. Umiling naman siya. Wala po. Hindi ako tsismosa. Dagdag ni Lola Bebeth. Pero tila kabaliktaran ng dating. Pero malalapit ang mga kapitbahay dito. Wala kang maililihim. Noted po. Malumanay na sagot ni Elora at pinipigil ang tawa. Sinipat siya ni Lola Bebeth ng huling beses saka tumango. Kung may kailangan ka, sigaw ka lang. Ako ang taga-responde sa mga emergency dito. Mahina na lang siyang tumawa. Kinahapunan, inabala niya ang sarili sa paglilinis. Napansin niya rin ang car wash sa tapat ng bakery niya. Mukhang lahat ng mga residente ng San Felipe na may mga sasakyan, doon nagpapalinis ng sasakyan. Hindi lang kasi simpleng car wash, kundi may talyer din sa tabi na isa lang yata ang may-ari. Sa anak niya ni Hilda. Abogado na yon at siya ang takbuhan dito kapag may mga nagpapanotaryo o kaya may mga problema sa lupa. Siya ang may-ari ng car wash at saka kanyang talyer. May mga boy din sila dyan. Karamihan, dyan talaga nagpapaayos ng mga sasakyan. Mababait ang mga yon. Kapag nagbukas ka na, siguradong bibili ang mga yon. Sabi pa ni Lola Bebeth. Inilabas niya ang mga nabiling gamit sa bayan. Sana po maging suki ko ang mga tao rito. Tumawa naman si Lola Bebeth. Huwag kang mag-alala. Neng, hanggang ilaya ichichismis ko na mabubukas ka ng bakery. Humalakak si Elora. Salamat po. Maya-may umalis na rin naman si Lola Bebeth. Nilinis niya ulit ang counter at sinuri ang mga kailangang bilhin. Harina, asukal, itlog at butter. Maliit lang ang kayang simulan ni Elora. Isang batch muna ng pandikoko, banana bread, cookies at mga pandesal. Gumawa na rin siya ng mga homemade na palaman. Yun ang naging paraan niya para makalimot sa lahat ng nangyari. Nang sumapit ang hapon, nagwalis na muna si Elora sa harap ng bakery. Bukas pa siya magbubukas pero nagtitinda na siya ng kaunti para may bumili sa kanya sa malapit. Anthony, magpapalinis ako sabi ng isang lalaki na bumaba sa SUV. Napatingin naman si Elora sa tapat ng bakery. Sa tapat ng kalsada, nakita niyang lumabas ang isang binata sa bahay. Pumunta ito sa parang garahe kung nasa ng car wash. Walang t-shirt at nakasuot lang ng pangbahay na shorts. Inaayos na ang mga hose na gagamitin. Pinapalinis mo na naman. Saan ka nagpunta? Tanong ng lalaking may pangalang Anthony. Tumawa naman ang may-ari ng SUV. Napasabak ng mamanhikan. Kumislap ang tubig sa sinag ng araw sa katawan ni Anthony. Wala naman siyang pakialam dapat. Kaso, si Anthony lang naman ang manyakis na nakasabay niya sa bus. Hindi niya inasahan na car wash boy ito sa tapat ng bakery niya. Oh, may magbubukas pala na bakery dito. Tanong ng may-ari ng sasakyan. Hi miss, bago ka rito? Nanlaki ang mga mata niya nang lumingon si Anthony. Para bang alam na nito na nandoon siya at magkapit-bahay sila. Pinatay ni Anthony ang hose at nagsimulang magsabon ng sasakyan. Siguro hindi masarap ang mga tinda niyan. Kumunot ang noo ni Elora. Anong hindi masarap? Masarap ang mga gawa ko. Ikaw si Elora, di ba? Dinaldal ka na ni Lola Bebeth kay nanay. Sabi niya masarap ang mga gawa mo. Kaso, duda ako Elora. Baka mapait ang mga cookie mo. Pangaasar pa sa kanya ni Anthony. Napasinghap naman siya. Masarap ang cookie ko. Tumawa naman ang may-ari ng sasakyan. Wala bang pa-free taste dyan? Para naman mahusgahan itong kaibigan ko. Sinamaan niya ito ng tingin. Ikaw lang ang patitikimin ko. Wag na yang si Anthony. Manyakis naman siya. Tumawa naman ang may-ari ng SUV. Wait, teka lang. Magkakilala kayo? Ngumisi si Anthony at muling tumingin sa kanya. Nagkatabi kami sa bus. Akala niya minamanya ko. Talagang makati lang ang upuan ko noon kaya napapadikit ako sa kanya. Padabog niyang binitiwan ang walis tingting. Pumunta siya sa loob at kumuha ng iba't ibang klase ng tinapay. Dala ang isang tray na may mga tinapay. Nagmarcha siya papunta sa tapat. Tawang-tawa naman si Anthony habang nagkukuskos ng bintana ng SUV. Elora ang panghalan mo. Kiko nga pala. Nakangiting sabi ng may-ari ng sasakyan. Kaibigan ko tong si Anthony. Magiging best man ko rin sa kasal. Ngumiti naman si Elora.
Hi Kiko, sige na, ito ng free taste. Bawal ka rin bumili sa bakery ko kasi sabi mo nga, hindi naman masarap. Muling tumawa si Anthony. Okay lang, mabubuhay naman ako ng walang tinapay. Napairap na lang si Ilora. Maya-maya ay tinikman na nga ni Kiko ang mga dala niyang tinapay. As expected, nasarapan ito sa kanyang mga gawa. Wow, masarap ah. Marunong ka bang gumawa ng mga cakes? Tanong pa ni Kiko. Tumango naman siya. Oo, pero magpapa-order lang. Kung may order, dun pa lang ako gagawa. Sayang, may gagawa na ng wedding cakes namin. Pero sa binyag ng pamangkin ko, sasabihin ko ang ate ko na subukan ng sayo. Sabi pa ni Kiko. Bumaha ang kagalakan sa kanyang puso. Salamat. Hindi niya namalayan na nakalapit na si Anthony. Nakatingin ito sa mga tinapay na dala niya, kaya agad niyang inilayo. Sinaman ni Ilora ng tingin ng binata. Huwag kang titikim, hindi to para sa'yo. Naiinis niyang sabi. Mapang-asar na tumingin si Kiko kay Anthony. Single pa tong kaibigan ko, ingat kayo. Baka mahulog kayo sa isa't isa. Biglang kinilabutan si Ilora. Pareho lang silang nandiri ni Anthony sa ideyang iyon. Hinding-hindi siya mahuhulog sa isang lalaking manyakis. Umalis ka nga sa harap ko? Utos ni Ilora. Nandito ka sa harap ng car wash. Ikaw ang umalis. Patikim nga ako. Tumaas ang mga kilay ni Anthony nang muli niyang ilayo ang tray. Oh, potential customer ako. May karapatan ako sa free taste. Hindi nga ako nasasarapan, kaya dapat ako ang judge ng mga gawa mo. Pinulot niyang cookie at itinapat sa bibig nito. Okay, husgahan mo. Nganga na. Biglang natawa si Kiko at siniko si Anthony. Nganga na raw. Tiningnan siya nito ng namamangha, naaaliw at hindi rin makapaniwala. Mahina itong tumawa bago ngumanga. Buong-buo niyang isinalpak sa bibig ni Anthony ang malaking cookie. Dahil sa ginawa niya, napahagalpak ng tawa si Kiko. Huwag kang bibili sa bakery ko. Manyakis ka't akala mo kung sino kang pogi at macho. Inirapan niya ito bago nagmarcha pabalik sa bakery. Padabog niyang inilapag ang tray. Gusto niya ng payapang buhay. Gusto niyang magbagong buhay. Kalimutan ng lahat at bawasan ng stress. Pero mukhang may Anthony na grabe ang ibibigay na stress sa kanya sa pananatili niya sa San Felipe. Kinabukasan, naging abala na siya sa kusina. Ang unang beses na biniyak ni Ilora ang itlog sa araw na yon sa bago niyang kusina ay tila isang seremonya. Parang paghahati ng malinaw na guhit sa pagitan ng lumang buhay na iniwan niya at ng bagong buhay na pilit niyang binubuo. Nagising siya bago magbukang liwayway. Inihanda niya ang mga dapat niyang gawin na pandesal. Sa labas, tulog pa ang buong San Felipe. Maging ang mga aso ay hindi pa tumatahol. Ang tanging naririnig ay ang mahinang hampas ng mga alon sa malayo at ang huni ng kuliglig. Huminga ng malalim si Ilora at kinuskus ang mga palad. Kaya mo to, Ilora. Para sa bagong buhay. Pagsapit ng 7:00, may tao na agad habang binubuksan niya ang bakery. Napatalon si Ilora sa gulat. Hindi niya inaasahan na first day pa lang pero may nag-aabang na agad na mga bibili. Magandang umaga. Baka po nagkamali ako ng bahay pero may naamoy kasi akong pandesal. Nagtitinda ka ba? Tanong ng mukhang tricycle driver. Napakurap si Ilora. Opo, kaluluto ko lang po. Pwede ba akong bumili ng 40 pesos? Para sa misis ko, may mga palaman na rin pala kayo. Nakangiting sabi pa nito sa kanya. Ngumiti si Ilora at parang binuhusan ng ginhawa ang kanyang dibdib. Opo, sandali lang po. Mabilis siyang naglagay ng mga pandesal sa paper bag. Habang inaayos niya yon, pinapili niya na ito ng palaman. Nagbayad ang lalaki gamit ang barya at ngumiti sa kanya na parabang ginto ang ibinigay niya. Salamat, Iha. Matagal na kaming walang bakery dito. Ito lang talaga, kaya nalungkot kami nang pumunta na sa abroad yung may-ari. Yung dati na malapit sa amin, nagsara pa nung kasagsagan ng pandemic. Habang papalayo ang lalaki, hindi niya mapigilang mapangiti. Yun ang una niyang customer na nasundan pa ng nasundan. Madaling naubos ang pandesal niya, kaya ang iba, bumili na lang ng mga tinapay sa estante. Ubus na? Tanong ng customer na huli nang nakarating. Bahagya siyang nalungkot. Pasensya na po, wala na po. 8:00 pa lang naubos na po. Sunod-sunod po ang mga bumili. Wala itong nagawa kundi ang magpa-reserve na lang para mayroon na kinabukasan. Tama si Lola Bebeth. Malakas nga ang bakery sa kanila. Parang gusto niya pang magdagdag ng mga paninda, pero hindi niya na naman kaya.
Saka na siguro kapag kumikita na siya ng stable at kaya niya nang kumuha ng tauhan. Umaga at hapon lang siya nagbubukas. Sa ngayon, i-enjoy niya muna ang bagong buhay na kanyang binubuo. Nang sumapit ang hapon, habang inaabot niya ang isang bag ng ensaymada sa trabahador sa construction, may narinig siyang tinig mula sa bangketa. Busy ka pala. Saan ni Anthony? Wow, ano yan? Second batch? Nakahalukip-kip ito at tinitingnan ang mga tinapay sa estante. Basa pa ang buhok at mukhang bagong ligo. Naka-muscle shirt lang at simpleng shorts. Kinuha niyang pangbugaw ng langaw at iwinasiwas sa harap ni Anthony. Ano ba naman yan? Malaking langaw dito sa harap ng bakery ko. Ang gwapo ko namang langaw. Natatawang sagot nito. Akala ko, burado na ako sa utak mo pagkatapos mo akong akusahan ng pambabastos. Hindi talaga masarap ang cookie mo na sinubo mo sa akin. Napairap si Elora. Huwag mo nga akong kausapin. Hindi ako makikipag-usap sa isang car wash boy na katulad mo. At least ako, masipag at magandang takbo ng negosyo kahit first day pa lang. Ikaw, tamang linis lang ng mga sasakyang hindi naman sayo. Boy ka lang naman dyan. Akala mo kung sino kong umasta. Muling humalakak si Anthony. Ano namang masama sa pagiging car wash boy? Ang mahalaga marangalang trabaho. Pabili nga ako, misungit. Bawal, hindi ka makakabili dito. Bulalas niya pa. Tumaas ang mga kilay ni Anthony. Ang sama ng ugali mo pagdating sa akin. Ayaw mo bang magkabati na tayong dalawa? Ayoko, sagot ni Elora. Pero sige, ano bang bibilhin mo? Para naman tantanan mo na ako. Muli itong tumawa at naglabas ng pera. 5 ensaymada saka pabili na rin ng peanut butter. Padabog niyang kinuha ang mga bibilhin nito. Tawang-tawa naman si Anthony sa kanya. Napakagaling talaga ng binata na manira ng araw niya. Lumipas ang mga linggo at ang mga buwan na palaging ganoon ang routine nila ni Anthony. Palagi silang nagtatalo. Nakilala niya na rin si Aling Hilda, ang nanay ng may-ari ng car wash at talyer sa harap. Nasaan po ang anak ninyo? Tanong ni Elora habang binabalot ang mga pandesal. May makahulugang ngiti si Aling Hilda. Nandyan lang sa bahay. Medyo natatawa nga ako. Bakit po? Tanong niya pa. Umiling naman ang ginang at tiningnan siya. Single ka naman ano? Parang type ka ni Anthony. Yung car wash boy namin, parang nakikita kong nagpapapansin sa'yo palagi. Napanguso naman si Elora. Pasensya na po, makapalang po mukha nun. May hindi lang po magandang encounter sa una naming pagkikita nung papunta po ako dito sa San Felipe. Tumawa naman si Aling Hilda. Oo nga, nakwento niya nga sa akin. Napatingin siya kay Aling Hilda. Mabait ang ginang at mukhang close lahat ng mga tauhan ng mga ito. Sa kanya bumibili si Aling Hilda para sa merienda ng mga tauhan sa talyer at pati na rin sa car wash. Bahagya siyang napangiti. Kahit na may pagkakamali si Elora, parang gumagawa ng paraan ng Diyos para ipaligid siya sa mga taong mabubuti ang puso. Hindi niya naisasama si Anthony na asungot sa kanyang buhay. Nang sumapit ang linggo, hindi na muna siya nagbukas ng bakery. Habang nagpapahinga, napasilip siya sa bintana nang narinig niyang sumisirit ang tubig sa power hose mula sa tapat ng bahay nila. Lintik na lalaki talaga to. May palabas na naman. Kapag talaga hapon, parang laging may show ang kumag na to. Medyo naiinis na sabi ni Elora. Kasabay noon ang hagik-hika ng mga dalagang tila nasa concert. Mga babaeng naka-crop top o halos wala ng saplot. Nagkukumpulan ang mga ito sa car wash na parang may matinee idol sa gitna. Mga conservative ang mga tao sa San Felipe. Kaya ang mga babaeng nasa harap ng car wash, tingin ng mga matatanda ay mga malalandi dahil hindi nawawalan ng mga boyfriend. Naghubad pa talaga, sabi pa ni Elora at hindi na talaga makapag-focus sa pagbabasa ng libro. Ano ba naman itong mga babaeng to? Mas marami pang mas macho at mas pogi dyan sa Anthony na yan. Ang dami-dami sa Maynila. Ibinalik niya ang atensyon sa libro, pero natukso ulit siyang sumilip. Sumilip siya sa likod ng kortina. Naabutan niyang ipinapaikot ni Anthony ang sponge sa hangin na parang may shampoo commercial. Kumikintab ang mga braso nito habang nakayoko sa ibabaw ng kotse. Tili ang naging sagot ng mga babae nang kumaway ito. Yuck! Bulong ni Elora na para bang narinig yun ni Anthony kaya tumunghay ito at tiningnan ang bintana ng bahay niya. Nanlaki ang mga mata ni Elora at padabog na isinara ang kortina. Bakit siya tumitingin dito? Nakita niya ba akong sumisilip? Siguradong aasar na naman ako nun bukas. Tumayo na lang siya at lumayo sa bintana.
Nandoon siya para bawiin ang kanyang sarili, para kalimutan ang lalaking naging pagkakamali niya. Ayaw niya ng isa pang lalaki na maaaring maging problema ni Elora sa hinaharap. Kinabukasan, abala na siyang muli sa bakery. Ngumiti si Elora sa mga suki, nagbilang ng barya at nagbigay ng dagdag na tinapay sa matatanda. At gaya ng inaasahan niya, dumating na naman si Anthony. Pinupunasan nito ang mga kamay gamit ang tuwalya sa balikat. "Magandang umaga, Miss Sungit." Bati nito ng may ngiti. Hindi siya tumingin dito. "Ang aga-aga, ang dugyot." "Dugyot ka dyan. Baka ang aga-aga pa, pero ang hat ko na agad." Sagot nito habang tinitingnan ang mga tinapay sa estante. Napangipi si Elora. "Kadiri, kilabutan ka nga sa mga sinasabi mo." Tumawa lang ito. "Sige na, pabili ako. Sinusungitan mo na naman ako. Isang ensaymada, isang banana bread at isang dahilan kung bakit mo ako laging tinititigan dyan sa tapat ng bintana ng bahay mo." Inabot niyang tinapay dito. "Excuse me? Sino may sabing tinitingnan kita? Umalis ka na nga." Tumawa naman ito. "Oh, nasaan ang sukli ko? Sus, dinedenay mo pa eh. Nahuli na kita kagabi." "Ewan ko sa'yo." Pagsusungit niya rito. "Ano, pati attention ko gusto mo? Hindi ka pa nakontento sa mga dalagang tumitili sa'yo kahapon? Palibhasa, type mo ang mga ganun ng suot. Gusto mo yung mga nagpapakita ng balat?" Tumaas ang mga kilay ni Anthony at halatang naaaliw sa pinag-uusapan nila. "Wala akong kontrol sa suot nila. Naglilinis lang ako ng mga sasakyan. Hindi ko naman sinabi sa kanila na panoorin nila ako." "Papanoorin ka nila kasi nakikipaglandian ka." Katwiran pa ni Elora. "Hindi ako nakikipaglandian." Sagot ni Anthony at ngumingiti pa rin. "Magalang lang ako. Magkaiba yon. Hindi ko naman pwedeng paalisin sila ron dahil lamang pinapanood nila ako, di ba? Parang ang bastos ko naman kapag ganun, Elora." Napairap siya at inabot ang sukli nito. Hindi kasama sa pagiging magalang ang pag-flex ng braso habang binabasa ang sasakyan. Mas lalong lumawak ang ngiti ng binata at ipinakita pa sa kanya ang mga muscles nito. "Napansin mo yung mga braso ko? Nagnanasa ka na sa akin, Miss Sungit." Napakurap si Elora. "Ano? Hindi no. Ibig kong sabihin, ang dami mong galaw-galaw." Mas lalo pang lumapad ang ngiti ni Anthony. "So, tumitingin ka talaga?" "Sumilip lang ako." Balik ni Elora. "Kasi nasa tapat ka ng bahay ko. Sa tingin mo, may iwasan kong mapatingin sa'yo? Pero it doesn't mean na nagnanasa ako." "Ew." Kumagat ito sa banana bread. "Selos ka yata." Umawang ang bibig ni Elora. "Ang kapal mo? Mukha ba ako nagsiselos? Nakakainis ang humor mo at ang ingay mo. Umalis ka na nga. Ganyan ka ba palagi kadaldal? Nakakairita." "Oo, lalo na sa mga taong kunwari ayaw sa akin." Gusto niya na itong batuhin ng tinapay. Wala talagang araw na hindi siya nito iniinis. Parang hindi gaganda ang mood ni Anthony kapag hindi naging asungot sa buhay ni Elora. Pero minsan, marami rin siyang naririnig na usap-usapan tungkol kay Anthony. Kahit ayaw niyang kilalanin ang binata, marami pa rin siyang nalalaman. Papalabas lang sana siya para itapon ng sako ng harina sa basurahan nang marinig niya ang pamilyar na tinig ni Lola Bebeth sa tapat ng gate. Kausap ang dalawang babae mula sa sari-sari store. "May mabait talagang puso yang si Anthony," ani Lola Bebeth habang pinapaypayan ng sarili. "Noong huling may sako na, ginamit niyang sarili niyang pera para bumili ng relief goods para sa mga nasalanta. Wala man lang siyang sinabi sa iba." "Totoo," sabat ni Aling Clara. "Nung nasa ospital ang asawa ko last year, siya ang naghatid sa amin. Hindi man lang humingi ng pamasahe. Sabi niya gusto lang daw niyang tumulong. At ang pogi pa." Dagdag ng ikatlong babae, sabay tili. "Kung may kotse lang ako, araw-araw ko yung ipapakarwash." Tumawa si Lola Bebeth. "Hindi lang itsura yan kay Anthony, Nida. Kaya lahat halos ng dalaga rito, pinapangarap maging asawa yan. Swerte na nga lang talagang mapapangasawa niyan. Siguradong aalagaan ng mabuti." Napahinto si Elora sa likod ng bakod. Hindi siya makapaniwala na si Anthony ang pinag-uusapan ng mga ito. Para bang may mali sa pandinig ni Elora. Nang hapon ding iyon, dumating na naman si Anthony sa bakery niya. Ganoong oras pa rin, nakaputing t-shirt, may tuwalya sa balikat at syempre, hubad na naman. "Alam mo, kung nasa Maynila ka, nahuli ka na. Public disturbance yung mga pahubad-hubad mo na yan." Saad ni Elora at napairap na naman. "Kaso wala tayo sa Maynila. Nandito tayo sa San Felipe.
Okay lang na hindi ako magdamit dito. Saka ang likod natin, beach na. Isa pa, ayoko nang ipagkait sa'yo ang katawan kong palihim mong tinitingnan kapag nasa loob ka ng bahay mo. Natatawang sabi pa ni Anthony. Masama niya itong tiningnan. Kadiri ka talaga? Bilisan mo na. Ano ba sa'yo? Banana bread? At ensaymada. Sagot ni Anthony, sabay ngiti. Alam mo namang kahinaan ko ang mga paborito kong tinapay. Ang dami mong kahinaan? Sabi niya habang naglalagay sa supot ng mga tinapay. Tumaas ang kilay ng binata. Ganon. Tulad ng alin. Inabot ni Ilora ang paper bag. Kababawan, walang kahihiyang panlalandi at ang pag-astang town prince kahit car wash boy ka lang naman. Tumawa si Anthony. Town prince? Bago yan ah. May corona ba ako dapat? Parang ang dami mong atensyon na nakukuha sa taong nagsasabon lang naman ng windshield. Matabang niyang sagot. Kapag naririnig kita sa ibang tao, para kang bayani, parang sobra kang perpekto. Nakakainis? Bahagya nitong ikiniling ang ulo. Nakikinig ka na nga lang sa chismis, nagre-reklamo ka pa, misungit. May narinig lang ako. Pag-amin ni Ilora, sabay iwas sa mga mata niya. Na, nagvo-volunteer ka. Tinutulungan mo raw ang mga may sakit. Mapagbigay ka raw, mahirap paniwalaan. Hindi nila nakikita na mayabang ka. Lakad ka ng lakad na parang sayo ang buong kalsada. Hinahabol ka ng mga babae na parang nakangiti ka na pang top model. Nakakaumay. Napakurap si Anthony, saka mahinang sumipol. Grabe, ang dami nun na. Parang hindi ako makahinga sa mga panghuhusga mo. So dahil pala kaibigan ako at gusto ako ng mga tao, mayabang na agad ako. Alam mo, para sa taong ayaw sa chismis, parang pinaniniwalaan mo naman agad lahat. Namula ang pisngi ni Ilora. Hindi ako. Nagkibit balikat si Anthony. Ayos lang, basta tandaan mo, ang chismis, dalawang direksyon. Baka balang araw, may marinig din ang iba tungkol sa'yo at bago ka pa nila makilala, may hatol na sila. May kung anong kumirot sa dibdib ni Ilora. Isang alaala ang dumaan sa kanya. Natatakot siyang malaman ng mga tao sa San Felipe ang nakaraang tinakasan niya. Naglakad si Anthony paalis, sabay kaway. Kita tayo bukas, misungit. Bibili ulit ako para masira ang araw mo. Hindi niya nalang pinatulan. Nawala na kasi siya sa mood. Bigla na namang dumaan kay Ilora ang mga pagkakamali niya sa nakaraan. Hindi niya na naman uulitin pa yon, pero alam niyang nakatatak na yon sa kanyang pagkatao. At hindi pa siya handang aminin yon sa mga taong nakapaligid sa kanya ngayon. Gusto niya na lang talaga ng tahimik na buhay, malayo sa mga chismis, issue at mga panghusga sa kanya. Isang araw, terik ang araw sa langit nang lumabas si Ilora mula sa palengke. Nabibigatan na siya sa mga pinamili niya sa palengke. Tiningnan niya ang kalsada, naghahanap ng tricycle pero mahaba ang pila at halos hindi gumagalaw. May maliit na kaguluhan sa unahan. Isang tricycle ang bahagyang tumagilid. Baluktot ang unahang gulong at ang driver ay humihingi ng paumanhin sa matandang may bitbit na itlog. Elora? Napalingon siya. Isang itim na SUV ang huminto sa tabi niya. Sa loob, si Anthony, malinis at mukhang bagong ahit. Nakaputing polo na may nakatuping manggas, itim na slacks at relo na silver. Napakurap siya. Ikaw? Bakit ganyan ang itsura mo? Sino pa ba? At ano namang problema sa itsura ko? Ngumiti ito at tinanggal ang suot na salamin sa mata. Sakay ka na? Naningkit naman ang mga mata ni Ilora. Saan mo nakuhang sasakyang yan? Tinapik nito ang manibela at mahinang tumawa. Kay boss, hiniram ko lang. May dinaluhan lang akong kasal. Kasal ni Kiko. Ngayon lang ako nakauwi kaya umaga na. Hindi mo pala sasakyan, nag-aaya ka dyan. Inayos niya muli ang pagbubuhat sa kanyang mga pinamili. Sa kasal ka pumunta? Akala ko naman nakipaglibing ka. Mas mukhang galing ka pa sa burol. Grabe ka naman. Tumawa muli si Anthony. Salamat sa compliment ah. Halika na, okay lang yan. Sakay na. Mukhang may nangyari. Mahihirapan kang maghanap ng tricycle. Hindi niya alam kung ano ang mas nakakagulat. Na dumating ito na parang driver sa teleserye o nabagay pala rito ang polo. Hindi na lang niya sasabihin. Baka lumaki pang ulo. Hindi ako basta-basta sumasakay sa mga taong libangan ang makipaglandian in public. Sabi pa ni Ilora. At hindi rin ako basta nag-o-offer ng libreng sakay sa mga babaeng binibigyan ako ng mga pamatay na tingin bago pa sumikat ang araw. Sagot ni Anthony sabay bukas ng pinto sa harap. Sakay ka na. Pangako, hindi ako madaldal. Nag-alinlangan siya.
Gayunpaman, pinili niya pa rin sumakay at lamunin ang kanyang pride. Sa loob ng sasakyan, malamig at malinis. Nalanghap niya na rin ang halimuyak ng pabango ng binata. Sinulya pa niya ito. Sino ba talagang boss mo? At bakit ka nakaslacks? Ikaw bang kinasal? Ngumisi si Anthony. Best man ako. Hindi naman pwedeng nakashorts lang ako at nakatsinelas doon. Baka magkagulo ang mga bridesmaid at ayain ako magpakasal kapag nakita nilang hubad-baro ako. Napairap siyang muli. Ang yabang mo? Tiningnan ni Elora ang ayos nito. Ang paraan ng paghawak sa manibela. Banayad pero kontrolado. Hindi katulad ng isang taong buong araw lang nagbubuhos ng sabon sa kotse habang ngumingiti sa mga babae. Close pala kayo ng boss mo? Sabi niya pa at puno ng hinala. Anak ni Aling Hilda ang boss mo, di ba? Napakagatlabi si Anthony bago ngumiti. Oo, close naman kami. Pagkarating nila, tumigil ito sa tapat ng bakery. Bumaba si Elora at inaayos ang mga bitbit. Pero nauna na si Anthony at kinuha ang 2 supot mula sa kanya bago pa siya makapalag. Kaya ko na, bulalas ni Elora. Ako na, hindi ka marunong tumanggap ng tulong, pero may kusa ako, kaya ako na. Nakangiti pang sambit ng binata. Gusto sana niyang sumagot, pero nauna na siyang lumakad at binuksan na lang ang pinto para kay Anthony. Sa loob, sinalubong sila ng amoy ng mantikilya at bagong lutong tinapay niya kanina. Sa tray, bagong luto ng mga pandesal na iniwan niya kanina at katabi ang ilang mainit pang cheese roll. Lumapit si Anthony sa counter at ningnan ng mga yon na para bang kayamanan. Ikaw ang nag-bake ng mga to. Ang dami-dami mong ginagawa. Ang sipag mo. Masarap ang magluto. Hindi niya ito pinansin. Inalis na lang ni Elora sa mga supot ang mga ingredients na pinamili niya. Inabot ni Anthony ang isang cheese roll at kumagat doon. Huwag mong hawakan yan. Huli na, babayaran ko na lang. Kumagat pa ang binata at marahang umuya. Ang sarap talaga ng mga tinapay mo. Umismid si Elora. Parang dati lang, wagas kong makalait si Anthony sa mga tinapay niya. Tingin ko, kaunting bawas sa asukal. Para mas mag-balance yung lasa ng keso. Sabi pa nito sa kanya. Pero mas masarap pa rin kesa sa kahit anong natikman ko sa bayan. Bago niya napigilan ng sarili, kumuha siya ng kaunting harina at inihagis yon sa balikat nito. Medyo naiirita si Elora na masyado itong malinis at mabango. Nanlaki ang mga mata ni Anthony at umawang ang bibig. Ano yun? Napakagatlabi si Elora. Umalis ka na rito? Bawal ka na sa kitchen zone ko. Kaso, gumanti si Anthony. Binuhusan rin siya nito ng harina. Ganoon ulit ang ginawa ni Elora. Hanggang sa namalayan niya na lang na nagwiwisika na sila ng harina. Maya-maya napuno ng mga tawa nila ang kusina. Pareho na silang namumuti sa harina habang magkatulong na naglilinis. Ibili mo ulit ako ng mga harina, sabi ni Elora habang nagwawalis sa sahig. Tumawa naman si Anthony na nagpupunas ng mga counter. Oo, 10 sako pa. Sa isang iglap, kinagat ni Elora ang labi at unti-unting ngumiti. Hindi niya na matandaan kung kailan niya nagawa ang isang totoong ngiti. Dapat, mas madalas mong gawin yan, sabi ni Anthony habang namumungay ang mga mata na nakatingin sa kanya. Ang alin? Ngumiti ng ganyan. Ang ganda mo lalo. Saad nito sabay iwas ng tingin. Lagi ka na lang nagsusungit sa akin. Mabilis na tumalikod si Elora, kinuhang mixing bowl at nagkunwaring abala. Pero sa kaloob-looban niya, alam niya na ngayon lang muling hindi naramdaman ni Elora ang pagdurusa. At pakiramdam niya, kasama si Anthony sa bagong simula na gusto niyang mangyari. Simula ng araw na yon, mas lalo silang naging malapit sa isa't isa ni Anthony. Alam nitong nagigising siya ng madaling araw kaya pupunta ito sa bakery para tumulong kahit ilang oras lang. Walang bayad at simpleng magkasama lang sila sa breakfast, masaya na si Anthony. Aba, hoy, Anthony, parang lagi kitang nakikita rito sa bakery ni Elora. Sita ni Lola Bebeth. Nangliligaw ka ba? Nanlaki naman ang mga mata ni Elora. Lola, hindi po. Tumawa naman si Anthony at sinagot ang matanda. Wala pa po tayo dyan, Lola Bebeth. Pero baka sa susunod na tanong ninyo, nanliligaw na po ako dito kay Elora. Nagkatinginan sila ni Anthony. Bahagya siyang namula at umiwas ng tingin. Parang nung isang araw lang, puro sila bangayan. Pero ngayon, napapakilig siya ng binata sa mga nakakatawa at nakakaaliw nitong paraan. Katulad ng sinabi ni Anthony, niligawan na nga siya nito. Nung una, may pagdududa at natatakot pa siya. Kapag may pinapasok siyang tao sa buhay niya, kailangan niyang maging totoo.
At hindi alam ni Elora kung kaya niya bang maging bukas ng buong buo para kay Anthony. Isang araw, abala siya sa pagmamasa ng may tumunog na cellphone. Naiwan ni Anthony ang cellphone niya. Makakalimutin talaga. Pinunasan ni Elora ang mga kamay, kinuha ang cellphone at pumunta sa car wash. Wala raw doon si Anthony. Pumunta naman siya sa talyer at sinabing nasa likod daw ang bahay ni Anthony. Pero baka nasa office siya, Neng. Sabi pa sa kanya ng mekaniko. Kapag mga ganitong oras, nandun na yon. Opisina? Mahina niyang tanong. Anong gagawin niya sa opisina? Kumunot ang noon niya dahil isang magandang bahay ang bumungad sa kanya. Iniisip niya kung doon ba talaga natutulog si Anthony. Maya-maya nakita niya ang sinasabing opisina. Naisip niya na lang na baka opisina ng anak ni Aling Hilda na abogado. Pero natigilan siya sa nakasabit na karatula sa pinto. Anthony Ramos? CPA, licensed lawyer, freelance legal services? Nanlaki ang mga mata ni Elora. Suminghap siya sa sobrang gulat. Hindi siya makapaniwala. Hindi niya alam kung anong dapat na maramdaman. Halo-halo ang inis, takot at gulat sa kanya. At doon, biglang bumukas ang pinto. Elora? Tanong nito sa kanya at nakasuot ng black na long sleeves polo at nakatupi hanggang siko. Anong ginagawa mo rito? Umawang ang bibig niya. Abogado ka? Tumango naman ito at pinagbuksan ang pinto. Technically, oo. Pumasa ako sa bar. CPA din. Pasensya na. Hindi ko nasabi. Hindi naman natin pinag-uusapan. Baka sabihin mo, nagyayabang na naman ako. Okay na sa akin na car wash boy ang tingin mo. Umusad ang mga paa ni Elora nang hindi niya namamalayan. Sa loob ay isang opisina. Maayos, may mga folder at librong nakasalansan. Isang desk sa dulo at laptop na tahimik na nakabukas. Akala ko nagtatrabaho ka sa car wash, ani Elora at parang lumulutang sa katotohanan nasa harap niya. Naalala ang mga panlalait niya noong nagbabangayan pa sila. Kaya pala respetado ito sa San Felipe dahil isang abogado. Nagtatrabaho pa rin naman ako. Car wash boy din naman ako. Negosyo ko yun, pati ang talyer. Pero ito talagang pangunahing hanap buhay ko. Tinutok nito ang daliri sa opisina. By appointment, kadalasan lupa, permits, simpleng kaso. Hindi na ako madalas sa korte, maliban na lang kung kailangan. Tinitigan ni Elora ang binata na parang ibang tao. Akala ko simpleng manyakis ka lang na puro biro. Nakakahiya. Aray, sabi pa ni Anthony na parang nasaktan sabay hawak sa dibdib. Sakit mo naman misungit. Naliligaw na ako, manyakis pa rin. Saka huwag kang mahiya. Ano naman kung nalaman mong abogado ako? Namula si Elora. Hindi ko sinasadya. Ang ibig kong sabihin, nagulat lang ako. May aliw sa mga mata ng binata. Akala mo, car wash boy lang ako na puro patawa at hindi marunong sa batas. Pero ayos lang, hindi ko naman itinama. Naiinis siyang lumingon dito. Bakit hindi mo sinabi? Sumandal si Anthony sa pinto. Gusto ko yung paraan ng pakikitungo mo sa akin. Diretso, walang arte. Kasi kapag nalalaman nilang abogado ako, nag-iibang trato. Either may hinihingi ng libreng legal advice o biglang hindi na makapagbiro. Dahan-dahan niyang ibinaba ang mga kamay. So, ibig mong sabihin, naglilinis ka ng sasakyan sa umaga, tapos may mga kaso ka na hinahawakan sa hapon? Ganun na nga, sagot naman ni Anthony. At minsan kapag trip ko, sumusobra ako sa pagkain ng tinapay mo at nagkukunwaring gutom lang na harmless guy. Hindi nakakatawa. Muli itong tumawa. Huwag ka na kasing masyadong mag-alala, Elora. Ano naman kung abogado nga ako? Masipag ka pala. Mahina niyang sabi na parang ngayon lang tumama ang kahulugan sa dibdib niya. Lalong lumawak ang ngiti ni Anthony. Mahilig din ako sa masisipag. Napayuko siya, hindi alam kung anong isasagot. Pinaglaruan niya ang laylayan ng kanyang damit. Labis talagang hiyang nararamdaman ni Elora. Aalis na ako. Mabilis niyang sabi. Ibabalik ko lang tong cellphone mo. Inihatid siya ni Anthony hanggang bakery. Elora, hindi ko naman ikinagalit kung paano mo ako nakita noon. Pero sana ngayon, mas makita mo pa at makilala ako. Simula ng araw na yon, mas lalo nilang kinilala ang isa't isa. Natutuwa siya sa ugali at mga bagay na magaganda kay Anthony. At alam ni Elora na paunti-unti nakukuha na nito ang tiwala at puso niya. So, bungad ni Anthony habang sumusubo ng itlog. Anong isang bagay tungkol sa'yo na hindi ko pa alam? Napatigil si Elora habang dahan-dahang ngumunguya.
Delikadong tanong yan. Mahilig ako sa delikado. Biro ulit ng binata. Napailing si Elora. Sige na nga, pero ikaw muna. Sige. Sagot naman ito. Dalawang seryosong relasyon ang naranasan ko. Napakurap si Elora. Hindi niya inasahang magiging ganoon ito katapat. Parang hindi niya kaya na magbahagi rin ng ganoon. Isa lang naman ang naging boyfriend niya. Yun nga lang, hindi niya alam nung una na ginawa siyang kabit. Nang magmakaawa si Dante, nanatili pa rin siya kahit mali. Kaya nakakatakot na ibahagi sa ibang tao ang pagkakamaling pinagsisisihan niya. Parehong matagal, dagdag ni Anthony habang tumitingin sa kanya. Isa nung law school, isa nung bumalik ako rito. Umabot ng mga taon. Anong nangyari? Mahina niyang tanong. Bahagyang kumibot ang balikat ni Anthony. Mabubuting babae naman sila. Matatalino, may pangarap. Pero hindi lang talaga nag-work. Timing, priorities. Yung isa lumipat ng bansa. Yung isa, nagkaiba na kami ng direksyon. Tumango si Elora, hindi sigurado kung anong isasagot. Hindi ako mahilig sa pa-casual. Dagdag ni Anthony pagkatapos uminom ng kape. Kapag pumasok ako sa relasyon, seryoso yon. Date to marry guy ako. Hindi ako papasok sa isang relasyon nang hindi ko iniisip na pakakasalan ko. Hindi ako mapaglaro sa pag-ibig. At kung sakali na maisipan mong bigyan ako ng pagkakataon, gagawin ko ang lahat para mag-work tayo. Matututo akong mag-adjust, mag-compromise, kasi mahalaga ka sa akin. Bumilis ang tibok ng puso ni Elora. Napayuko siya sa plato niya. Hindi alam kung paano tatanggapin ang ganoong katapat at kabutihan mula sa binata. Tahimik siyang pinanood ni Anthony, tapos maingat na nagtanong. Pwede ba kitang tanungin tungkol sa nakaraan mo? Hindi mo kailangan sagutin, pero gusto lang kitang makilala ng mas totoo kung handa ka na. Huminga ng malalim si Elora. Wala akong pamilya. Ulila na ako. Kumunot ang noo ni Anthony. Namatay ang nanay ko sa cancer nung elementary pa lang ako. Mahina niyang pag-amin. Ninang ko ang kumukup sa akin, kaso ginawa naman nila akong utusan at alila roon. Hindi yun naging tahanan para sa akin. Umalis ako, kaya ngayon, nandito ako sa San Felipe. Isa lang ang naging boyfriend ko. Dagdag ni Elora at mas tensyonado ng boses. At hindi siya yung akala kong tao na napipiliin ako at mamahalin ako na inaakala kong makukuha ko na rin sa wakas. Sabik ako na mahalin ako, Anthony. At nakita niya yon kaya sinamantala. Binigay ko lahat ng meron ako. Akala ko kasi yun ang paraan para manatili siya. Hindi na niya sinabi ang iba, na isa siyang dating kabit, na ilang buwan siyang nabuhay sa anino. Iniisip na may saysay ang mga nakaw na halik, na ang hiya ay nananatili pa rin sa kanyang buong pagkatao, parang lamat na hindi nawawala kahit ano pang gawin ni Elora. Hindi ako proud sa bahaging yun ng buhay ko. Bulong ni Elora. Maraming pagsisisi. Hindi ka na yun ngayon. Mahinang sabi ni Anthony. At kahit nun, isa ka lang namang taong naghahanap ng pagmamahal. Hindi ka hinaan yun. Katotohanan yun bilang tao. Bilang isang tao na napagkaitan ng pagmamahal. Nangislap ang mga luha ni Elora. Parang may nabitiwang bigat sa dibdib niya. Hindi sakit, hindi hiya, kundi ginhawa. Ngumiti si Anthony ng banayad. Hindi ako naghahanap ng perpektong babae, Elora. Gusto ko lang ng totoo at ganun din ang ibibigay ko. Namumuo ang luha sa mata ni Elora, pero pinigilan niyang tumulo yon. Hindi siya sanay sa ganoong kabutihan, lalo na mula sa isang lalaki na hindi naghihintay ng pisikal na kapalit mula sa kanya. Para sa mga marinade mo, sabi ni Anthony sa kanya isang gabi habang nagluluto siya. Nagdalawang isip ka pang bilhin pagkain naman. Nagmamasid ka pala. Tugon ni Elora at bahagyang nagulat. Namamahalan kasi ako kaya hindi ko na binili. Sa mga partikular na lutuin ko lang naman yan magagamit. Mahina na lang na tumawa ang binata. Palagi talagang napapansin ni Anthony ang mga maliliit na bagay tungkol sa kanya. Minsan ay si Elora na lang ang namamangha. Sumulyap si Anthony sa kanya habang seryoso ang tingin. Alam mo, gusto ko talaga ng mga ganitong sandali sa pagitan natin. Pakiramdam ko, mag-asawa na tayo. Natawa si Elora. Delusional ka masyado. Hindi pa nga kita sinasagot. Tumahimik sila saglit bago muling nagsalita si Anthony. Pwede ba akong magkwento ng personal?
Tiningnan ni Elora ang binata. Oo naman. Pakiramdam niya, mabigat ang bawat sasabihin nito. Nakikita niya naman sa mga mata ng binata. Umalis ang tatay ko nung 10 taong gulang ako. Diretsong sabi ni Anthony. Sumama sa ibang babae. May asawa rin yung babae. Natigilan si Elora. Bahagya siyang nailang sa topic na binuksan nito. Malaking impact, lalo na sa nakaraang ginawa niya noon. Napabuntong hininga si Anthony. Simula nun, nag-iba na si nanay. Sinubukan niyang maging matatag pero parang may namatay sa loob niya. Sa tingin ko, ganun talagang epekto ng pagtataksil. Pasensya ka na. Mahinang sabi ni Elora at bahagya ng nanginginig ang mga kamay nang marinig ang salitang pagtataksil. Nagkibit balikat si Anthony. Madaldal si tatay. Paborito ng mga tao. Pero iniwan kaming mag-ina para sa sarili niyang kasiyahan. Humigpit ang hawak ni Elora sa kanyang baso. Hindi ganoon ang ginawa ni Dante. Nang mabuking na, hindi siya nito pinili. Pero mas maigi na rin yon. Gayunpaman, hangal pa rin na desisyon para kay Elora dahil pumayag lang siyang maging kabit. Mula nun, galit ako sa mga manloloko. Lalo na sa mga kabit. Dagdag ni Anthony, malamig ang boses pero may lalim. Sinisira nilang buhay ng iba, tapos parang walang nangyari. Napalunok si Elora. Malakas ang tibok ng puso niya. Hindi na siya makatingin kay Anthony. Lumayo ang tingin ni Elora at pilit pinipigilan ang mga luha. Pasensya na, sabi agad ni Anthony. Ayokong ibusto sa'yo. Medyo mabigat lang kasi nakita namin ni nanay nung isang araw si tatay. Ngayon na may sakit siya, sa amin pa rin pala tatakbo. Tiningnan niya si Anthony at puno ng pag-aalala. Ayos ka lang ba? Tumango si Elora kahit parang may nakadagan sa dibdib niya. Wala itong kaalam-alam sa nakaraan niya. Naisa pala si Elora sa mga kabit na kinamumuhian ni Anthony. Ikinakwento ng binata ang mga sugat sa puso nito, pero sa halip na maghilom, parang siya ang asik sa sugat na iyon. Pinilit niyang ngumiti. Hindi ko akalaing magbubukas ka ng ganito sa akin. Napangiti ang binata. Gusto kong malaman mo para alam mo na hindi ako katulad ng tatay ko. Na kapag may asawa na ako, hindi ako gagawa ng kahit anong ikasisira namin ng magiging partner ko. At gusto kong tayong dalawa yun, Elora. Kumusta na si Aling Hilda? Tanong niya ng mahina. Mas maayos na siya ngayon, tugon ni Anthony. Mas matatag, naging abogado ako para sa kanya. Para hindi na siya kailanman makaramdam na wala siyang laban. Tiningnan ni Elora ang lalaking palaging may biro, palaging may ngiti pagdating sa kanya. Hindi niya inaasahan na ganoon ito kalalim. Mahal nito ang ina, kaya siguradong swerte ang babaeng mamahalin ni Anthony. Pero mukhang hindi siya yon dahil sa kanyang nakaraan. Sumapit ang pista ng San Felipe. Naging abala ang lahat. Kaunti lang ang hinanda niya dahil mga dumaraan lang naman ang pupunta. Pinakain niya rin ang ibang mga nagbabanda. Nang sumapit ang gabi, nagkaroon ng sayawan sa plaza. Nahihiya si Elora pero mga single ang inimbitahan. Wala rin siyang nagawa dahil pinilit siya ni Anthony. Kaya yon at nagsasayaw na sila sa plaza. Inaasar pa ng mga kapitbahay na palagi silang tinutokso kapag magkasama. Dumapo ang kamay ni Anthony sa kanyang bewang. Ayos lang ba to? Tumango si Elora. Pilit nilulunod ang kabog ng kanyang dibdib. Kumilos sila ng mabagal. Ang isa niyang kamay ay nakahawak sa kamay ni Anthony. Unay medyo sablay ang hakbang pero kalaunay naging banayad at tila natural. Bakit ka nakangiti? Tanong ni Elora habang nakatingala sa binata. Kasi kasayaw ko ang pinakamagandang babaeng nakita ko. Pangbobola pa ni Anthony. Napailing siya pero hindi napigilan ang pamumula ng pisngi. Bolero mo talaga? Magkahalong halakhak at musika ang bumalot sa kanilang paligid. Parang nawala ang buong mundo at natira na lang ang dalawa nilang katawan na sumasayaw sa himig ng isang kantang mas matanda pa sa kanila. Tila huminto ang oras, tila mas lumapit pa si Anthony sa kanya. At pagkatapos, isang banayad na halik ang iginawad niya sa binata. Nagtagpo ang kanilang mga labi. Hindi uhaw, hindi nagmamadali, kundi marahan. Parang may hawak silang mahalaga at ayaw nilang masira iyon. Pagkahiwalay ng kanilang mga labi, ipinatong ni Anthony ang noo sa noo ni Elora. Bakit mo ginawa yon? Natawa siya ng mahina. Oo na. Kumunot ang noo nito. Oo saan? Oo sa'yo, sa panliligaw mo. Nanginginig ang boses ni Elora pero matatag. Girlfriend mo na ako. Tayo na.
Gusto rin kita. Mahal din kita. Bahagyang lumaki ang mga mata ni Anthony, saka biglang lumambing ang ekspresyon. Sigurado ka? Wala nang bawian, Elora. Ngayong boyfriend mo na ako. Hindi lang hanggang doon. Gahaman ako. Gusto rin kitang maging asawa. Maging ina ng mga anak natin. Maging lola ng mga apo natin. Kaya mo ba yon? Napag-isipan mo na ba ng mabuti? Napapikit si Elora. Para bang inilhad na nito na sila hanggang sa pagtanda na walang kahit anong maaaring makapaghiwalay sa kanila ni Anthony. Wala na akong masiguradong desisyon. Marahan niyang hinaplos ang panga nito. Ikaw ang gumiba sa lahat ng pader na itinayo ko. Pinatawa mo ako kahit akala ko hindi ko na kaya. Elora, mahal kita. Bulong niya at pinakawalan ang huling patak ng takot na nararamdaman niya. Mahal na mahal kita. At pakiusap, wag mo akong iwan kahit ano pang mangyari. Hindi agad sumagot ang binata. Sa halip, hinawakan itong mukha ni Elora sa magkabilang pisngi at hinalikan muli ng mas mariin. Pero banayad pa rin, parang pangakong isinusulat sa pagitan ng kanilang mga labi. Pagkaalis ng labi nito, ipinatong ulit ni Anthony ang noo sa kanya. Hindi ako aalis. Walang kahit anong magiging dahilan para iwan kita, Elora. Biglang sumabog ang paputok sa langit. Naghiyawan ang mga tao, tuwang-tuwa ang mga bata at natigilan ang lahat sa kanya-kanyang ginagawa. Nakalimutan niya kahit panandalian ang kahiyan. Nakalimutan ni Elora ang nakaraan, ang mga lihim at ang takot sa mga pagkakamali niya noon. Nangibabaw lamang ang halik na yon, ang pangakong iyon, ang lalaking may malambing na tawa na nagparamdam sa kanyang marahil karapat-dapat pa rin siyang mahalin. Subalit isang bangungot mula sa nakaraan ang magbabalik para sirain kung ano ang mayroon sa Elora ngayon. Katatapos lang ni Elora na hilahin ang tray mula sa oven. Huling batch na yon at abala siya sa pagbebenta sa mga customer na gustong bumili. Pero natigilan lang siya at natahimik ang lahat nang dumating si Celia. Kung ganon, dito ka pala nagtatagong higad ka. Bulala sa kanya ng asawa ni Dante. Sa likod nito, ang mga customer niya na nag-aalangang bumili. Hindi sigurado kung dapat pa bang manatili o umalis. Nandito ka pala? Sabi ni Celia at galit na agad sa kanya. May intensyon na magwala at ipahiya siya. Ang makating haliparot na sumira sa pamilya namin. Nagulat ang mga tao. Narinig niya ang pagsinghap ni Lola Bebeth. Bahagyang nanginig si Elora. Hindi alam kung paano pipigilan ang kanyang tita Celia. Huwag kang magkunwaring inosente, sabi ni Celia na mabilis at muntik pang hilahin ang buhok niya. Mabuti na lang at nasa loob siya ng bakery. Matagal na yon, pero nandoon pa rin ang galit nito. Nasaktan na siya, kaya bakit kailangang guluhin ni Celia ang buhay niya? Akala mo ba'y mas maganda ka kaysa sa akin? Sigaw ni Celia at ibinato ang mga tinapay niya sa ibabaw ng istante. Akala mo, dahil maayos ang buhay mo rito at nakakangiti ka na parang santo, hindi ka nakabit. Kabit ka pa rin. Tandaan mo yan. Hindi na ako kabit. Bulalas ni Elora pero agad niya yung pinagsisihan. Nanahimik ang paligid. Maya-may nagbulungan ang mga tao. Namuo agad ang kanyang mga luha. Please, umalis ka na. Hindi na ako nagugulo sa inyo ni Dante. Halos 2 taon na. Bakit ganyan pa rin ang galit mo sa akin? Hindi na ako ang babae ng asawa mo. Pero naging kabit ka pa rin. Habang buhay ka ng higad, wala kang karapatang gumandang buhay. Gusto kong maging miserable ka. Bulalas pa ni Celia. Tumulo ang mga luha ni Elora nang makita si Anthony sa kabilang kalsada. Nasa tabi nito si Aling Hilda. Bakas ang gulat at pagkalito sa mukha ng mga ito. Tulad ng alon, biglang dumaloy ang sakit na tila sumisikip sa kanyang dibdib. Wala na. Tapos na ang maliligayang araw niya sa piling ni Anthony. Sino ka? Bakit ka nagwawala dito? Seryosong tanong ng boyfriend ni Elora. Alam mo bang pwede kang makasuhan sa ginagawa mo? Sinamaan ng tingin ni Celia si Anthony. At sino ka naman para mangialam? Boyfriend ako ni Elora at hindi ko alam kung saan mo nakukuha ang mga ibinibintang mo sa girlfriend ko. Kalmado pero seryosong saad ni Anthony. Napayuko na lang si Elora. Hindi na siya makatingin sa lahat. Wala na siyang mukhang maihaharap. Tumingin si Celia sa direksyon ng tingin ni Elora at ngumiti ng malamig. Oh, nandito pala siya. Boyfriend mo. Nakahanap ka na pala ng bagong lalandiing higad ka.
Sinabi ba niya sa'yo kung paano niya inahas ang asawa ko? Na wala siyang pakialam na may asawa ng kinakalantari niya at mga anak? Muling tumulo ang mga luha ni Elora. Sirang-sira na siya sa lahat. Sira na siya sa harap ng taong mahal niya. Hindi niya nakinaya. Pumasok na siya sa loob ng bahay. Inilak ni Elora ang pinto at ayaw nang lumabas. Doon bumuhos ang kanyang mga hikbi. Pagod na siya. Anumang pagbawi ang gawin niya sa kanyang buhay, hindi siya tatantanan ng isang pagkakamaling nagawa niya. Pagkatapos nun, natahimik ang lahat. Hindi siya nagbukas ng bakery. Hindi siya lumabas ng bahay. Doon lang siya sa loob, nanonood ng TV, nagbabasa ng libro, pero umiiyak pa rin araw-araw. Hindi niya na rin sinisilip sa may bintana si Anthony dahil masyado siyang natatakot. Hindi niya ito kayang harapin, ni hindi niya nga mabuksan ang kanyang cellphone. Iha! Elora! Isang araw ay tawag sa kanya ni Lola Bebeth habang kumakatok sa kanyang pintuan. May dala kong laing para sa'yo. Ayaw niyang pagbuksan si Lola Bebeth. Nahihiya siyang humarap sa kahit na sinong tao. Gayunpaman, hindi niya naman pwedeng baliwalain ang matanda. Salamat po. Mahina niyang sabi at tinanggap iyon. Tipid na ngumiti si Lola Bebeth. Kamusta ka na? 2 linggo ka nang hindi nagbubukas ng bakery mo. Hindi ka na rin lumalabas ng bahay. Namimiss na ng mga taga rito ang tinapay mo. Bahagya siyang napayuko. Nakakahiya po. Baka wala na pong bumili sa akin. Huhusgahan na lang po nila ako. Nagkamali po ako. Totoo po yun. Naging kabit po ako pero hindi ko naman po alam noong una. Saka utu-utu po ako kapag nagmahal, Lola Bebeth. Lumaki po akong sabik sa pagmamahal. Kaya nang inuto po ako ni Dante, nagpadala lang po ako kahit alam kong mali. Marahan siyang niyakap ni Lola Bebeth. Sa pagkakataong yon, muli na namang umiyak si Elora. Sa yakap ng matanda, naalala niya ang yakap ng mama niya noon. Huminga ng malalim si Lola Bebeth. Tahan na apo. Lahat naman nagkakamali. Wala namang taong perpekto, Elora. Basta ang mahalaga, alam mong kilalanin ang pagkakamali yon at sinikap mong magbago. Usap-usapan pa ng mga tao rito ang nangyari. Pero magpakatatag ka. Huhupa rin yon. Isa pa, marami rin naman dito ang mas may masahol pa ang nakaraan at ginagawa. Pero sa huli, tinuturing at pinapakisamahan pa rin. Saka ang bait mo, ang sarapan ng mga tinapay mo. Itong kahihiyan na nararanasan mo ngayon, mawawala at magpapatibay sa iyo pagkatapos. Kahit paano, bahagya siyang napanatag sa mga sinabi ni Lola Bebeth. Pakiramdam ni Elora, hindi na siya nag-iisa gaya noon. May mga tao na siyang malalapitan at maasahan kapag malungkot siya at napapagod na sa buhay. Sinubukan muli ni Elora. Bumalik siya sa dating routine. Nagsimula siya muli mag-bake ng mga tinapay. Nang magbukas siya, akala niya'y walang bibili. Pero may mga bumili pa rin naman at wala pa rin nagbago. May naririnig siyang usap-usapan, mga mapanghusgang tingin, mga naaawa, pero kinakaya niya yon. Pinapatatag ni Elora ang sarili katulad ng sinabi ni Lola Bebeth. Umaasa siyang katulad ng sabi nito, huhupa rin ang issue niya sa nakaraan. Pagsapit ng gabi, namamahinga na lang siya sa loob ng bahay. Nang isang katok ang bumulabog sa pagpapahinga niya. Bumangon siya at lumapit sa pinto. Sandaling nag-alinlangan ang kanyang kamay sa ibabaw ng seradura. Pero binuksan niya pa rin iyon. At naroon ang lalaking hindi niya inaasahan. Nakatayo si Anthony sa harap niya. Hindi mabasa ni Elora ang ekspresyon nito. Kumusta ka? Mahinang sabi nito. Napasinghap si Elora at doon na siya tuluyang bumigay. Sorry, Anthony. Gusto ko talagang sabihin sa'yo. Natakot lang ako. Hindi ko alam kung paano. Kasi sinabi mong pinakaayaw mo sa lahat ang mga kabit. Paano ko sasabihin sa'yo yon? Sunod-sunod ang kanyang mga salita. Magulo at puno ng kaba. Tinakpan ni Elora ang bibig niya habang namumuo ang luha sa mga mata. Hindi ko ginustong mangyari yon. Mahina niyang sabi. Ayokong magsinungaling. Nasaktan akong itago to sa'yo. Kinamuhian ko ang sarili ko sa lahat ng ginawa ko. Sa pagiging ganong klaseng babae. Ang baba ko. Ang dumi-dumi ko. Elora, huwag muna. Sabi niya at tumulo na sa pisngi ang mga luha. Hindi mo deserve to.
Hindi mo deserve ang taong gaya ko, yung may kasalanan ganun kabigat na winasak ang isang pamilya kahit hindi sinasadya, na umangkin ng pag-ibig na hindi naman sa akin. Gusto ko lang maramdaman na mahalaga ako. Iniisip kong wala akong halaga, kaya kumapit ako sa sino mang nakapansin sa akin. Pumatak ang mga luha niya. Pero ikaw, pinansin mo ako nang walang hinihinging kapalit. Mabait ka, matyaga sa akin, at sinira ko yon. Naiintindihan ko kung aalis ka, kung makikipag-break ka at iiwan mo ko. Hindi nagsalita si Anthony. Lumapit ito sa kanya at dahan-dahan nang inilapag ang mga kamay sa kanyang mukha. Pinahid ng mga hinlalaki nito ang mga luha ni Elora. Hindi ka kung anong ginawa mo. Mahinang sabi nito. Ang pinili mong gawin pagkatapos, yun ang mahal ko. Ang tagal-tagal na nun, wala pa ako sa buhay mo nang nagawa mo ang pagkakamali na yon. Ang mahalaga sa akin, ang Elora na nakilala ko pagkatapos ng lahat ng yon. Napakurap si Elora. Ano? Pwede ka namang manatili sa ganung pagkatao, sabi ni Anthony sa kanya. Pero hindi mo ginawa. Umalis ka. Binuhay mo ulit ang sarili mo mula sa simula. Binuksan mo ang bakery na to. Nagsimula sa lugar na hindi ka pamilyar. At nakuha mong respeto ng mga taong ni hindi alam na kailangan ka pala nila. Idinikit nito ang noo sa noo ni Elora. Hindi ka tumakbo nang dumating si Celia dito. Hindi ka tumanggi. Hindi mo sinisi ang iba. Tumayo ka at sinabi mong totoo. Hindi ka na nagtatago. At mahalaga yon. Umuga ang mga balikat ni Elora sa labis na pag-iyak. Pero pakiramdam ko, marumi ako. Parang kahit anong gawin ko, hindi ko na kayang alisin yung parte ng sarili ko na yon. Hinalikan ni Anthony ang noo niya. Aalisin natin yon. Sisiguraduhin ko nang mabuburo na ang markang yun sa pagkatao mo. Bumagsak si Elora sa dibdib nito at mabilis na humagulgol. Niyakap siya ni Anthony na tila ba iniingatan siya mula sa lahat ng sakit ng nakaraan. Mahal kita, bulong ni Anthony at hinaplos ang kanyang buhok. Hindi dahil sa kung sino ka nun, kundi sa kung sino kang nagiging ngayon. Sa katapatan mo, sa lakas ng loob mo, sa paraang umiiyak ka sa takot pero bukas ka sa akin. Natatakot akong pagsisisihan mo to, sabi ni Elora habang nakasubsob sa dibdib ng binata. Iniisip ko rin yun, pag-amin ni Anthony. Pero ang pagsisisihan ko lang, kung hindi kita binalikan, paano na ako? Hindi ka magiging kabit ng kahit na sino dahil pakakasalan kita at magiging mabuting asawa ako sa'yo. Nasaktan ka, nagkamali ka, pero huminto ka sa pagkakamaling yon. Yun ang mahalaga sa akin. Iniangat ni Elora ang kamay at hinaplos ang mukha nito. Salamat sa pagpili mo pa rin sa akin. Tila may nawalang mabigat sa dibdib ni Elora. Sa wakas, wala na siyang kahit anong itinatago sa binata. Magaan na rin sa kalooban at mas lalo niyang minahal si Anthony dahil sa naging pagtanggap nito sa kanya. Pumikit ka muna, saan ni Anthony sa kanya isang umaga habang nasa loob sila ng kusina. Napairap si Elora. Hay nako, huling beses kong ginawa yan, nilagyan mo ako ng isang kutsarang harina. Pagkatiwalaan mo ako, sambit pa ni Anthony. Wala ka bang tiwala sa akin? Nag-alinlangan si Elora pero pumikit na rin. May ipinatong itong mabigat at matigas sa mga palad niya. Sige, pwede ka nang dumilat. Dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata at napasinghap. Isang kahoy ng karatula ang nasa harap niya. Makinis, may bilugan at pulidong mga gilid. Makintab sa barnis at may mga ukit na letra. Elora's Panaderia, Home, Honest Heart. Hinaplos niya ang mga titik gamit ang mga nanginginig na daliri. Ikaw ang gumawa nito? Kinutkot ni Anthony ang batok nito. Ginagawa ko tuwing gabi sa talyer. Mas matagal na natapos kesa sa inaasahan ko. Parang hinaplos ang puso ni Elora. Ang ganda-ganda nito. Lumapit si Anthony at hinawakan ang kamay niyang nakapatong sa karatula. Etong lugar na to, lahat ng binuo mo rito, hindi lang to bakery, Elora. Isa tong tahanan. Hindi lang para sa'yo, kundi para sa mga gaya ko. Yung mga dumadaan lang para bumili ng tinapay, pero nananatili dahil sa'yo. Nakausap ko ng may-ari. Gusto ko sanang bilhin ng bahay at lupa. Kung ganon, sa'yo na ako magbabayad ng upa ko? May ngiti ulit sa mga labi ni Anthony. Libre na lang kung pakakasalan mo ako. Namuo ang luha sa mga mata ni Elora, pero hindi niya pa rin napigilang tumawa. So, libre na rin yung talyer at car wash mo kapag pinakasalan kita? Tumango si Anthony at malambing siyang niyakap.
Oo, lahat ng sa akin. Sa'yo na rin, Elora. Itong bakery na to, gusto ko lang tong markahan. Para sabihin na itong buhay na pinili mo, ang kanto ng mundong to kung saan ka muling nag-ugat. Totoo at hindi na masisira ng kahit na sino. Bumuo ka ng bago mula sa wala. At ako, gusto kong ituloy ang pagbuo nito kasama ka. Natigilan si Elora. Nakita niya na yon sa mga mata ni Anthony. Ang katiyakan, katapatan at pag-ibig na malalim. Gaya ng mga ugat ng puno. Pag-ibig na hindi natitinag ng sakit ng nakaraan, hindi tumatakbo sa harap ng katotohanan. Maingat niyang ibinaba ang karatula sa mesa at iniangat ang kamay niya upang haplusin ang pisngi ni Anthony. Pwede ka namang pumili ng iba, bulong ni Elora. Mas magaan ang bagahe, mas malinis ang simula. Hindi ko hinahanap ang malinis. Sagot nito at banayad ang tinig. Hinahanap ko yung totoo, yung marunong bumangon kahit durog na. Hinalikan niya si Anthony. Banayad, buo at medyo sablay dahil pareho silang may harina sa pisngi. Pero ayos lang yun kay Elora. Habang buhay naman ang ipinapangako sa kanya. Maliit ang kapilya kung saan idinaos ang kanilang kasal. Nakatayo si Elora sa harap ni Anthony, nanginginig ang mga kamay na nakahawak rito. Suot niyang isang simpleng gown at belo. Mabilis ang tibok ng kanyang puso, parang tambol sa dibdib pero hindi yun dahil sa takot, kundi dahil sa tuwa at pasasalamat. Tumango ang pari. Maaari na kayong magpalitan ng vows ninyo. Ngumiti si Anthony ng banayad at huminga siya ng malalim. Elora, sinabi mo sa akin nun na binuo mo ang buhay mo mula sa mga piraso na parang sinusubukan mo lang na mabuhay. Pero hindi mga piraso ang nabuo mo. Nakatayo ka ng tahanan, ng pamilya, at ng isang buhay na gusto kong salihan mula nung una kitang makilala. Nagsimula agad ang mga luha ni Elora. Hindi ko inakalang makakahanap ako ng tulad mo. Matatag, matigas ang ulo, pero malambot sa tamang lugar. Nakikita mo ang mga tao, hindi batay sa nakaraan nila, kundi sa kung ano pa ang maaari nilang maging. Nakita mo rin ako, Anthony, at ipinapangako ko na palagi kitang makikita, araw-araw ng buhay natin. Sa bawat pagod na umaga, bawat maingay at magulong araw, bawat unos na darating, ikaw at ikaw ang pipiliin ko. Napahikbi si Elora habang pilit na nagsasalita. Parang salbabida ang pagkakahawak niya sa mga kamay ni Anthony. Nakakahiya na labis ang pag-iyak niya. Hangad niya lang na sana hindi masira ang kanyang make-up. Hindi ko akalain na makakarating ako rito, bulong pa ni Elora. Akala ko, hindi ako karapat-dapat para sa ganito. Akala ko, pinarurusahan ako ng Diyos dahil sa lahat, sa mga kasalanan ko, sa kung sino ang hinayaan kong maging ako. Pero dumating ka, pinaalala mo sa aking tumawa ulit, at naisip ko, baka hindi parusa ito mula sa Diyos. Baka pagpapatawad na ito, baka regalo nang ibinibigay sa akin. At ikaw ang regalong yon, Anthony. Tahimik ang buong kapilya, maliban sa mga munting paghikbi ng mga bisita. Inabot ni Anthony ang kanyang mga pisngi at pinunasan ng mga luha gamit ang hinlalaki. Habang ang sarili nitong luha ay tuloy-tuloy na rin. Mahal kita, Anthony. Mahal ko ang paraan mong ayusin ang mga sira sa buhay ko na hindi mo naman obligasyong ayusin. Ang yakapin mo ko na parang buo pa rin ako. Mahal na mahal ko rin. Napahikbi na si Elora. At nangangako ako na hindi titigil sa pagmamahal sa'yo, sa pag-grow kasama ka. Salamat sa pagdating sa buhay ko, Anthony. Tumikhim ang pari at may ngiting puno ng lambing. Sa kapangyarihang ipinagkaloob sa akin. Pero halos hindi na narinig ni Elora ang mga salita. At ang tanging naririnig niya ay ang tibok ng puso ni Anthony nang hilahin siya nito palapit at halikan. Malalim, tiyak, at puno ng lahat ng damdamin na hindi kayang ipahayag ng mga salita. Simula ng araw na yon, naging mas maayos at masaya ang pagsasama nila. Bumuo sila ng pamilya at punong-puno ng kagalakan ang mga puso nila ni Anthony sa mga nagdaang taon. Mama, ayaw ibigay ni ate yung huling cheese roll. Sumbong ng bunso niyang anak na si Peter. Nagsalita naman si Nicole. Kasi 3 nang kinain mo. Nananakit ng ulo niya sa mga anak nila. Naloloka na siya minsan pero kinakaya pa naman. Umalingaw-ngaw ang tinig ni Anthony mula sa pasilyo. Sino ang ginamit ang court papers ko bilang coloring book? Tumawa si Elora mula sa counter.
Tinatapos niya pa ang cookies na kukunin na bukas. May harina na sa kanyang braso at may lumilipad na kutsara sa gitna ng mga anak niya na magugulo pa sa ama ng mga ito. Sumulpot si Anthony sa kusina, bitbit ang folder ng kaso na puno ng pangkulay. Sumuko na ako. Respetadong abogado ko pero mapapanot na yata ako sa mga batang to. Ang titigas ng ulo, ang gulo. Nagtataka ka pa, mana lahat sa'yo yung mga yan. Carbon copy mo lahat. Sabi ni Elora at sinubuan ng cookie ang asawa niya. Nawala ang init ng ulo nito habang inunguyang tinapay. Sarap nito Ang galing talaga ng asawa ko. Cookie mo mamaya ang... Sinipan niya agad ito sa binti. Pumunta ka na nga ron. Magugulo ka na naman dito. Tiningnan ni Elora ang paligid. Ang gulo, ang ingay, ang pagmamahal. Palaging magulo ang kusina nila. Palaging maingay ang mga bata. At si Anthony, palaging nagdadrama at naglalambing sa kanya. Pero puno ang puso ni Elora. Puno ng init, tawanan, kapatawaran at mga pangalawang pagkakataon. Hindi lang siya pinatawad ng Diyos, binigyan siya nito ng masayang kaguluhan, ng ligaya at ng pagmamahal sa pinakamaingay na anyo. At habang buhay, patuloy na pipiliin ni Elora ang tahanang yon na binuo nila ni Anthony ng magkasama. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na hindi tayo nahuhubog ng ating nakaraan. Maaaring manatili ang sakit, pagkakamali at kahihiyan. Pero hindi nito kayang burahin ang kagandahan ng paghilom, paglago at pangalawang pagkakataon na pwede pa nating makamtan. Muli, ako po si Skylar Guro at sana'y may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.